Kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal, ano? So, ang video ito ay mula kay Melbs Castle na namang muli. So, ang video ito ay may pamagat na Chinese boss, hindi nakapalag kay PBBM. BBM, nagulat lahat hindi ka boss China, sumunod ka sa batas. Diyos ko. Nabalitaan ko to na medyo pumalag daw ang pangulo natin pero hindi ko pa siya nakita. So yun, panonoorin natin. So again, before we start Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-Noisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Chinese boss hindi nakapalag kay PBBM. Nagulat lahat Hindi ka boss China, sumunod ka sa batas. Narilutok tuloy. Sumunod ka sa batas China kung gusto mo ng katahimikan sa WPS. So again, Melbs Castle, Pilipinas, like, comment, share, subscribe, start. Tinginan ang Chinese Premier dahil sa sinabi ni Pangulong Let's start zero dapat. Wait. Pinagtitinginan ang Chinese Premier dahil sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Binanggit kasi ni PBBM sa lahat ng pinakamatataas na opisyal ng leader ng ASEAN countries na sumunod kayong lahat sa UNCLOS at Rule of Law. May bansa daw kasi sa rehiyon na kala mo kung sinong umasta. Hindi direktang binanggit ang Pangulong Marcos ang China dito. Pero napayoko at tila napahiya ang Chinese Premier. Hindi porke tinitingalang bansa raw kasi ang China ay dapat mapasunod nito ang lahat na karatig na bansa. Di ba? Narinig nyo yun, pahaging. Pero syempre, hindi din natin alam. Mas maganda sana kung pinangalanan yun Di ba? Kasi kung pahaging lang, kahit sabihin natin na alam na nila sila yun, parang konti pa rin yung damage doon. Mas maigi na yung some can call out ba? Di ba? Pero wala tayong magagawa doon kasi yun naman yung decision ng Pangulo. So, tuloy. Batas ay batas. Hindi naman nagkomento ang Chinese Premier dito. Pero binanggit ng China na bukas raw ang mga Chinese sa pakikipag-usap sa lahat ng hindi pagkakaintindihan. Hoy! Pangilang ano na ba yan? Bukas sa pag-uusap? Bukas, hindi nila sabihin na bukas kami sa pag-uusap kapag kapapabor sa amin yung kasunduan. Dapat ganun yung sinabi para malinaw. Hindi yung bukas kami sa pag-uusap para malutas yung mga problema dyan. Nek. Di sus, China talaga. Pero puro usap na lang ang gusto ng China, di ba? Wala naman sila sa gawa. Did you bring up the recent? Yes. No, I didn't specify the details, but that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Nasa Asian Summit rin ang bagong Prime Minister ng Japan, si Japanese Prime Minister Ishiba. Matatanda ang si Ishiba ang nanguna sa pagbuo ng military alliance sa Asia, ang Asia NATO. Pero nang tinanong si Pangulong Bongbong Marcos yung Asia NATO din dapat talaga yan kasi malaking tulong din yan sa atin dito sa Asia kasi alam niyo naman ang EPAL dito sa Asia is lang naman yung China, yung North, diba? Sila lang naman yung mga dito Yeah, mas maigi ng gumawa tayo ng alyansa sa Asia. tungkol dito, classified information raw. Mahigpit na sikreto ang usaping Asia NATO. Kahit si House Speaker Martin Romualdez nga, tikob ang bibig at ayaw magsalita. Can we just go back to the Asian NATO? Do you think it there was no specific centrality and all? Do you think it's a necessary mechanism for the region? There was no direct references to that, so I really can't comment on that. Sir, how is the South China Sea in any way discussed during the Ganyan dapat. Huwag tayong magsalita about sa Asia NATO nang hindi pa na-finalize. Diba? Kasi pipigilan ng China yan. Mas maigi na yung gulatan. Pag ng China, oh my goodness, nandito na sila. Nabuo na sila. Diba? Dapat pagtibayin muna bago ipangalandakan na, hey, humanda ka China. Gagawa kami ng Asia NATO. Tapos yun, biglang hahanapan ngayon ng paraan ng China yan. Tapos pag na-dismantle, wala. Iyak lahat. Diba? Yan yung pinakaano talaga. Dapat bago ka magyabang, gawin mo muna. or was it referring to Just general references on easing tensions in the region to foster stability and peace.
that ushers in prosperity. Ginawala pa ang airport. Sir, how different was the statement of President Marcos in this year's ASEAN compared to the previous summits? I think it's a follow-on on the previous statements, and it's a build-up on how the ASEAN has been growing and strengthening, and partnerships have fostered well for ASEAN as a regional force. And that we all recognize that ASEAN as the bulwark of growth in global economy. Having a lot of potentialities. Hindi malinaw yung pagkakasabi niya. Rinig niyo ba? Force. And that we all recognize that ASEAN as the bulwark of growth in global economy. Having a lot of potentialities moving forward. South China Di Sea at malinaw. Taiwan nga ang next flashpoint ng Asia. Kung hindi magkakasundo sa pag-uusap ang ASEAN, Pilipinas, China at iba pa, baka dito na ang susunod na gyera. Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong salubin. Ay, nako. So, yun naman talaga, men. Kung hindi talaga sila magkakasundo dito or hindi tayo magkakasundo dito, wala. Papunta talaga yan dun sa hindi natin gusto. 'Di ba? Or, I think, wala namang bansa na gustong meron talagang war, 'di ba? Even China, ayaw nila ng ganun. Pero, syempre, alam nyo naman yung China, hari ng sila hindi siya basta hari siya ng ibang klase mag-isip, parang alien 'di ba? Ganyan siya parati kapag feel niya nadidiin siya or gusto niya magbait-baitan. Gagamitin niya yung word na basta ang China, handa lang kaming makipag-usap para malutas yung mga pinaguguluhan natin diyan sa karagatang 'yan. May pag ganyan, hindi man lang kumpletuhin na okay, handa kaming makipag-usap or makipagkausap sa inyo basta. Diba? Dapat may basta parati para malinaw, hindi yung bait-baitan kayo. Sabi nyo, basta papabor sa amin. Di ba? Ano yung hihingin nyo na kasunduan dyan? Okay, wala nang mangyayaring gulo dito. Basta lahat ng bansa na pasok sa 9-dash line namin, magpaalam kayo sa amin kapag papasok kayo dyan. O, ganyang way sila or ganyang way nila gusto na paraan para mag-usap. Diba? Which is, malabo naman yun. Sobrang unfair naman nun. Dapat, respetuin nila lahat ng EEZ ng mga bansa. And then, dun, tapos. Diba? Hindi yung, kunyari sila gusto nila ng peace talaga, pero mga gahaman naman sila, mga ganid naman sila. Paano mag-a-apply yun? Paano mangyayari yun? Diba? Ewan ko kung may mga utak pa itong mga taong to, bakit hindi nila naisip yan. Pero kung madali lang naman talagang lutasin to Diba? I-give way nila yung mga nasagasaan di umano ng 9-dash line nila. Ang laki na nga Total, yung Pilipinas, ang hinihingi lang naman ng Pilipinas yung lang naman, pasok lang naman sa exclusive economic zone natin. Tapos yan, wala naman na tayong paki dyan. Diba? Bala na ang kinin nila yung basta labas na sa EEZ natin. Yun lang naman Dapat talaga linawin ng China, Tapos yung ni PBBM, ewan ko kung yung next plan niya after that. Kasi yun nga, para sabi niya parang in generalize pa lang, diba? So, ewan ko kung talaga, madider niya talaga na i-call out yung China. Or siguro merong sinusunod yung Pangulo. Kasi yung Pangulo naman natin, hindi naman ibig sabihin na siya yung Pangulo siya na parati yung masusunod or yung personal opinion niya yung masusunod, diba? Like for example, gusto niya murahin yung China, hindi naman pwede yun. Aside pa rin yung feeling, even president ka, may sinusunod ka pa rin diba? Some kind ng Pilipinas. Kasi kumakatawan ka ng Pilipinas Hindi naman ikaw yung Pilipinas, hindi naman sa'yo yung Pilipinas. So parang ikaw lang yung higher ups na naghahawak sa Pilipinas. So siguro dyan ay medyo maintindihan natin yan kung bakit hindi niya kinall out talaga. So yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment sections. Again, Melbs Castle, original video link na description box below. Tapos, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Thank you so much for watching. Filipino IC is out.